Eto, kita niyo yan, ha? Kulelat pa rin, Robredo, mga dilawan, ha? Excuse me, ha? Magising kayo sa katotohanan. Ito po yung nilabas ng politiko. Robredo, Rojas, Drilon, Aquino, out of Magic 12 sa Okta survey. Mga dilawan, mga political analyst nyo na nadidinig ko at napapanood ko sa YouTube, ang dami nyong sinasabi. Ito, sagot ko sa inyo. Kulelat pa rin kayo. Please shut up your mouth. Kasi kahit anong analysis mo dito, analysis, paralysis, wala na kayo. Pero ako, hamon ko. Para magkaalaman, Robredo, Rojas, Drilon, Aquino, Trillanes, takbo kayong senador. Sige na, please, nagmamakaawa ako. Ontiveros, 2028, takbo kang presidente. Nagmamakaawa ako, takbo kayo. Para makita ng mga kaalyado nyo at sana magising din sila, gaya ni Sara, na ang dilaw, tapos na kayo. Para manahimik na. Tapos na kayo. Ang kaya nyo na lang politiko. Epal dito, epal doon. Sip-sip dito, sip-sip doon. Para maipwesto kayo. Pero sa totoo, alam nyo kung bakit kayo nalaos? Ang tagal nyong nakaupo, wala namang kayong napatunayan. Gumulo lang. Tinanggal nyo ang kapangyarihan sa Marcos, yung tatay na Marcos. Dahil pagiging diktador. Wag na po natin pag-usapan kung totoo yun or hindi. 20 years after, may nangyari ba? 30 years after, may nangyari ba? Wala din. Kayo ang nakaupo. Isipin mo, former Vice President pa si Leni, hindi man lang lumusot sa Senate. Nakita nyo? Nakita nyo ang difference ng karisma ng DDS? Hindi, alam mo kung bakit? Gusto ko lang diinan to kasi marami akong naririnig na political analyst at hindi ko na lang isasabihin sa inyo kung sino tong mga vloggers na ito. Nag-i-interview pa sila na kung sino-sinong political analyst. Tapos sinasabi nila na wala na ang karisma ng Duterte dahil sa confidential funds. Nakita nyo ang difference ni Leni at ni Tatay Digong? Hindi nga, may tanong lang sa inyo, serious. Sa Earth ba kayo nakatira? Tanong ko sa mga dilawan, sa Earth ba kayo? Kasi parang hindi nyo alam yung totoong nangyayari. Yes, oo, alam ko yung ibang komentaryo nyo, matatalino. Pero alam nyo, wala sa hulog. Magaling, matalino yung komentaryo ninyo. Pero malayo sa katotohanan. Wala na, oh. Coach Oli, ba't mo dinidiscuss yan? Ididikit natin para manahimik na itong mga to. Pinatay ko lang kasi may music. Ayan. Drilon, Trillanes, Lenny, Bam Aquino. Ano pa? Sige, buhay pa kayo. Ngayon, tingnan nyo yung muka ng dilaw. Nakikisawsaw sila. Kung birahin nila si Tatay Digong, kala mo ang lilinis. Pero Coach Oli, hindi ba karapatan din nila yon? Kasi kayo, may karapatan din kayo, sabihin nyo ano yung sa tingin ninyo, di ba karapatan din ng dilawan yon? Yes, karapatan din naman. Hindi ko inaalis sa kanila yung karapatan. Pero yung itong kanilang mga political analyst, parang ang layo na nyo sa katotohanan. Ang lakas nyong mamuna, okay? Ang dami nyong issue sa buhay. Lahat na lang pinapansin. Kanina lang narinig ko pinag-uusapan. Ginawa ba ni Tatay Digong nag-jet ski siya? Tingnan mo, pati yung pag-jet ski binalikan. Tapos mag-a-analyze ka ng about political. So para mong sinasabi, madumi ang Duterte at yung mga kaalyado nyo malinis. Really? Dilima, Trillanes, Rojas, Robredo, ang linis nyo. Diba? Ang linis nyo. Katapang, saf, parang you're so holy. Grabe yan si Duterte. Really? De Lima, Trillanes, kayo na lang sumagot sa sarili ninyo. Anong nagawa niyan sa bayan natin? Rojas. Tapos ngayon, ang sinasawsawan nila, China. Mamaya pag-usapan natin yung China. Ito, lakihan ko yung survey ha. Tingnan nyo mabuti. Wala sila oh. Tapos sasabihin, dahil sa confidential funds, laos na ang Duterte. Laos na ang DDS. Andun Senator Bongo number 2. Senator Bongo, ang mukha ng Duterte. Alam naman natin, kaya malakas si Senator Bongo because of Duterte. Real talk lang po. Okay? Yes, may karapatan kayo mag-analyze. Analyze kayo ng analyze dyan. Pero sana, sa pag-a-analyze nyo, yung katotohanan lang. Huwag nyong niloloko yung tao ninyo. At higit sa lahat, huwag nyo silang binibigyan ng false hope. Kasi alam nyo, panggulo lang kayo eh. Sa totoo lang, dilawan, panggulo kayo. Ang laki na nga ng problema ng Pilipinas.
patungkol sa smuggling. Eto mapapasok tayo sa giyera ng wala naman tayong last year lang wala tayong kaaway. Ngayon nasa bingid na rin tayo ng giyera. Pinaghahanda na tayo sa giyera. Gano'n po katindi. Tapos sawsaw pa kayo ng sawsaw. Ang hinihingi ni Tatay Digong magbukasan, mag-audit. To the rescue kayo kay Tambaloslos. Bakit hindi magbukasan? Tapos sasabihin ninyo, gagawin ba ni Tatay Digong yon? Yung jet ski nga, hindi niya ginawa. Corny mo. Ang layo naman nung analysis, ang layo naman nung ano mo, jet ski sa bukasan ng audit, 'di ba? Ang layo. Hamon po 'yan, lalaki sa lalaki. Hayaan niyong sumagot si Tambaloslos. Huwag kayo. Hamunan po 'to ng dalawang lalaki, okay? Ang hiling namin bukasan. Bakit ba ayaw nyo? Tanong lang, dilaw. Bakit ba ayaw ninyo? Kung kayo ay para sa Pilipino, hindi ba mas magandang magbukasan nga? Total, kung sabihin nyo, kasi maka-DDS kayo, kaya kinakampihan nyo si Tatay Digong. Bubuksan din naman niya eh. Sino bang makikinabang kung magbubukas si Tamba, magbubukas si Duterte? Di ba lahat ng Pilipino makikinabang? Makita natin saan napupunta yung pera ng Kongreso, ng lower house. Ganun kasimple. Ba't pinahihirap natin? Hayaan mo ipagtanggol niya yung sarili niya. Pasok kayo ng pasok eh. Sinasawsawan nyo pa yung China. Mamaya titingnan natin ha. Kayong mga dilawan ng mga political analyst kuno, anong maganda ng mga nagawa ng mga binanggit kong mga kaalyado nyo? At higit sa lahat, may tanong ako mamaya kay Franz. Ayan, tinan nyo, walang-wala. Seriously, hindi kayo nahihiya sa balat ninyo? Totoo lang, binibigyan nyo ng false hope yung mga tao ninyo para lang yung vlog nyo kumita. Meron kayong agenda eh. Pati ang mga political analyst, may agenda yan. Siyempre may karga yan eh. Naku, wag tayong magbiruan, magbolahan. Wala na kayo. Wala na.